Gaano kalakas ang isang batang babae? Sa buong buwang pagdiriwang, nagawang buhatin ng batang babae na ito na pinangalan ng Gang ang mesa. Nang siya ay pumasok sa kindergarten, isang pagtalon lamang ay napatingala ang lahat. At maging ang mga mandirigmang Mongolian ay madaling itinapon sa tabi niya. Ang pangalan ng babae ay Gang Namsan. Ang kanyang lakas ay namamana sa dugo ng kanyang ina. Kung gaano kalakas ito, walang nakakaalam. Ang mga babae sa pamilyang ito ay puro bayolente at mayabang hanggang sa nakakatakot. Ang pangalan ng ina ni Namsan ay Wangju at siya rin ang proactive na nag-propose kay Mr. Gang. Tinanong ni Mr. Gang kung maaari siyang umalis sa kanyang trabaho at manatili sa bahay. Sinabi niya sa kanya na manatili na lamang sa bahay at siya ang mananagot sa paglabas para kumita ng pera para itaguyod ang pamilya. Nangako rin si Gamjo na hahayaan si Mr. Gang na mabuhay ng labis na masasayang araw at hindi siya hahayaang lumuha. Mabilis na nahulog si Mr. Gang sa matatamis na salita ng pang-aakit. Nakita ni Jungjo na dumating na ang oras at agad na nag-alok na magpalipas ng gabi kasama si Mr. Gang na binago ang eksena kay Mr. Gang na nakahiga sa kama na nahihiya. Nang gusto ni Gamjo na humakbang pasulong ay bigla niyang naramdaman iyon. Maingay sa labas, kaya agad niyang itinaas ang kama gamit ang isang kamay at inikot ito. Gayunpaman, bago pa makapag-react si Mr. Gang, naramdaman ni Gamjo na hindi maganda ang paglalagay ng kama dito malapit sa banyo. Kaya binago niya muli ang posisyon ng kama. Sa mga oras na ito, takot na takot si Mr. Gang na nanghihina ang kanyang mga paa. Naiinis lang siya na hindi siya agad nakatakas dito. Agad namang pumunta si Kim Jo para ipaliwanag na ito ang namamana ng kanyang pamilya. Hahayaan na lang daw niya ang lahat ngayong gabi. Pagkatapos magsalita, ay agad na inihagis sa kama si Mr. Gang at napakabilis ng anak ang dalawa. Isang anak na lalaki at babae, sa buong buwan na pagdiriwang. Ang anak na babae na si Namsan ay itinaas ang mesa saglit at pagkatapos ay itinapon ito. Malinaw na naman na niya ang mga katangian ng kababaihan ng pamilyang ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating ang mga kapes-palad ng dalhin ni Mr. Gang si Namsan sa Mongolia upang kumuha ng litrato. Nawala siya dahil hindi niya mabawi ang pagkakamaling nagawa niya. Kinailangan niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Dito, umasa si Gamjo sa kanyang matalas na pang-amoy at kakaibang isip sa negosyo. At mabilis siyang nakapasok sa rangkang ng mga Korean tikon. Kasalukuyang tumatakbo si Jungju. Noong araw na yun, dinala ng isang panauhin ng mahusay na espada na ginamit ng kanyang mga ninuno upang labanan sina Liz at Shin upang makipagpalitan ng pera. Ngunit walang ebidensya o mga tala sa kasaysayan. Kaya hindi mapapatunayan na ito ay mahalagang antigo. Ngunit si Gamjo ay mabait pa rin upang magbukas. Ang ligtas. Sa sandaling makita ng customer na ito ang napakaraming pera, agad siyang naging matako. Naintindihan naman ng nasasakupan at agad na gumamit ng kutsilyo para takutin si Jimju. Sabi niya, handgal si Jimju para maniwala sa kanya. Ang pangungusap na ito ay umabot sa kanyang limitasyon, kaya bahagya niyang tinapakan ang paanang nasasakupan dahilan upang mabaon ng paa nito sa lupa. Patuloy siyang sinumpa ni Jongjo dahil sa pagiging good-for-nothing scoundrel. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nagagalit. Para turuan ito ng leksyon, nag-snap ng daliri si Gamju. Only to see this man's face shocked by the big impact. Even lost 2 front teeth, but it doesn't stop there. Pinitik din ni Jungjo ang noo ng lalaking ito dahilan para agad itong nawalan ng malay. Actually, hindi sumuko si Gamjo sa paghahanap sa kanyang anak. Sa araw na iyon, agad na iminungkahi ng subordinate na si Namgil na mag-organisa ng isang paligsahan upang mahanap ang pinakamalakas na tao para sa mga batang babae. Sa paligid ng 12 taong gulang sa buong mundo na may gantimpala na hanggang 100 milyon isa. Ang gayong mainit na paksa ay tiyak na makakaakit ng maraming babae na magparehistro para lumahok. Kaya hindi mahirap hanapin ang pangalan sa lalong madaling panahon. Nadama ni Gamjo na ito ay isang magandang ideya, kaya syempre pumayag siya sa kanyang mungkahi. Kasabay nito, ang Mongolia ay gaganapin ang finals ng taunang wrestling competition para sa mga bayani. Kasama sa paligsahan ang nagtatanggol na kampyon na si Bata na kilala bilang halimaw at isang mahinang babae. 12 taong gulang lamang. Gayunpaman, ang kompetisyon ay naganap din ng malumanay. Ginamit ng babae ang isang kamay para buhatin si Bada at pagkatapos ay itinapon siya 10 sa akin. Hindi pa rin matanggap si Bata, kaya napahawak siya sa binti ng babae at itinapon palabas ng final round. And this girl is the strong girl, Gang Namsun after winning the championship. Namsan was curious why she had such terrible power. Hindi ito itinago sa kanya ng kanyang mga adoptive parents at sinabi sa kanya na 7 taon na ang nakararaan. Nadiskubre nilang dalawa ang Nam sa prairie. Dahil sa pagkakaiba ng lengguwahe, paulit-ulit na tinawag ng batang babae ang kanyang ama. Ngunit hindi naintindihan ng kanyang mga adoptive parents na iyon ang pangalan ng kabayong kanyang sinasakyan. Naisip agad nilang 4 na ito ay biyaya ng langit. Kaya agad nilang dinala ang 2 Nam. At ang kabayong magpapalaki, ibinigay sa kanya ng kanyang adoptive mother ang mga damit na isinuot niya noong taong iyon. Natuklasan ni Namsan na ang mga damit na sinasabing made in Korea. Kaya simula noon ay mahilig na siya sa mga Korean performance. Determinado siyang magpakasal sa isang Koreanong lalaki at protektahan ito. Simula noon, nagsimulang mag-isa si Namsan na mag-aral ng Korean. Sa isang kisap mata, 10 taon na ang lumipas, naging dalaga na si Namsan. Hinikayat ng adoptive father ang kanyang anak na bumalik sa Korea sa lalong madaling panahon. Hindi lamang niya nahanap ang kanyang pinagmulan, ngunit nakapag-asawa rin siya ng isang Koreanong lalaki. Kasabay nito, idinaos sa ika-10 season nito ang kompetisyon sa pagpili ng malalakas na babae. Sa taong ito, mayroong isang batang babae na hindi lamang nanalo ng kampyonato. Ngunit mayroon ding katulad na hitsura kay Gangju. Ito ay patuloy na nagpasaya sa kanya at nagkamali sa pag-aakalang natagpuan na niya ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling, tumingin si Mr. Gang na pagtanto niyang hindi niya anak ang babaeng ito. Sa katunayan, ang referee at judge ay nakipagsabuatan sa dalaga para linlangin si Gangju. Hindi sigurado kung dahil ba sa excitement o dahil naaawa siya sa kanyang anak. Dinala ni Gangju ang babae sa isang pribadong silid.
upang kumain at tinanong siya tungkol sa kanyang uri ng dugo at background. Gaya ng inaasahan ay tama ang sagot ng dalaga, kaya agad na sinabihan ni Jeonju ang sekretarya na tawagan ng lahat sa pamilya. Sa katotohanan, dahil ang balita na taon-taon ay may paligsahan. Upang mahanap ang nom sa lalong madaling panahon ay kumalat sa buong mundo. At ang pagsusuri sa DNA ay walang silbi dahil sa mga pagkakaiba-iba ng genetic ng pamilya. Taon-taon may mga impersonator. Sa oras na ito, iniuwi ni Jeonju ang nanalong babae. Pagkapasok ng bahay ay agad na tuwang-tuwang pumasok ang dalaga sa loob ng bahay. Nang walang tao sa paligid ay agad na hinubad ng dalaga ang kanyang disguise. Sa panig na ito, pinayuhan ng ina ang anak na si Jeonju na mag-imbestiga ng malinaw. Dahil ang mga katangian ng kanyang mabait na Namson at ang mga detalye ng pagkawala ng anak na babae ni Jeonju ay nailathala sa pahayagan sa loob ng 10 taon. Kaya kahit sino ay maaaring gumawa ng kwento tungkol kay Nam sa lalong madaling panahon. Ngunit Jeonju ay naniniwala na ang babaeng ito ay ang kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, agad na ibinuka ni Mr. Gang ang kanyang bibig upang magsalita. Nang ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae ay tumalon mula sa bubong. Isang sanga ng puno ang tumusok sa kanyang binti at nag-iwan ng peklat. Nang marinig at makita ang mga salitang ito, agad na kinausap ni Jeonju at Mr. Gang ang lumang kwento. Iniisip ni Jeonju na walang kailangang gawin ng kanyang asawa ngunit hindi niya kayang alagaan ang bata habang nararamdaman ni Mr. Gang na kailangan ng kanyang anak na babae ang kasama ng kanyang ina. Saglit na nagtalo ang dalawa at saka nag-usap tungkol sa anak ni Neiman. Sa madaling salita, sigurado si Jinjo na ang babaeng ito ay ang nawawalang anak na babae na si Namsu. Nang gabing iyon, pumunta si Jinjo sa silid ng batang babae at natuklasan ng isang gallows sa kaluluwa ng kanyang paa. Dahil dito, lalo pang nakatitiyak si Jinjo na anak niya ang dalaga. Kinaumagahan, nagdaos siya ng isang malaking salo-salo para salubungin ang kanyang anak sa pag-uwi. Nakita ni Jinjo ang dalaga at ang kanyang anak na kumakain ng masarap at hindi maiwasang malubog sa kaligayahan. Sa panig na ito, ibinenta ng mga adoptive parents ni Namson ang buong kawan ng sheet para magkaroon ng pera para makabalik siya sa Korea. Mukhang alam ng kabayong lumaki sa tabi niya na aalis na ang may-ari niya, kaya sinubukan nitong huling hininga para ibalik siya sa Korea. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Namson sa kabayo. Inalis niya ang kampana sa leeg ng kabayo at ginamit niya ito ng puwersa para ihagis ito sa mga ulap. Aksidenteng, natama ng ulo ng Korean police officer, siya ay may sakit na nasa malayo. Pinulot niya ang kampana, ngunit gaano man siya kalaki ay hindi niya mawari kung sino ang naghagis nito. Kasabay nito, dinadala ni Gunjo ang batang babae na ito sa pamimili para makabawi sa lahat ng paghihirap na dinanas ng kanyang anak sa paglipas ng mga taon. At ang batang babae ay nalubog din sa mga araw na ito ng masayang paggastos. Bumalik si Gamju sa pawn shop at hinarang siya ng nagpanik na babae. Sa buwang ito ay isinangla niya ang lahat ng mahalagang bagay sa bahay at ngayon ay nais niyang gamitin ang kanyang tanging kabuhayan upang humiram ng 10 milyon. Hindi gaano humiling si Jungjo, ngunit sinabihan niya ang kanyang nasasakupan na ibigay ang pera para sa babaeng ito. Ngunit sa katotohanan ay nakita ni Jungjo ang lahat. Nang gabing iyon, nagsuot ng itim na bodysuit si Jungjo at sumakay sa kanyang motor palabas. Kasabay nito, ang babaeng nanghihiram ng pera sa umaga ay mapupungay. Ang mga mata at nanginginig ang mga kamay sa manibela na parang may hinihintay. Hindi nagtagal ay may dumaan na namang sasakyan at agad na binigyan ng babae ng pera ang kausap matapos matanggap ang pera. Binigay agad ng kabilang partido ang mga paninda sa kanya. Ang eksenang ito ay nakita ng hisik na naka-duty, kaya agad siyang sumunod. Noong una ay gusto niyang hulihin ang mga nagtutulak ng droga, ngunit dahil nasobrahan sa droga ang babae, biglang lumihis sa kalsada ang minamaneho nitong sasakyan. Kaya naman lamambat ang kanyang sakit at nagpas siyang protektahan muna ang babae. Nang inakala niyang hindi na niya mahuhuli ang dalawa pang lalaki, mabilis na naabutan ni Gamjo ang mga drug trafficker. Mayabang nilang hinamon si Jungju. Sumunod, pumasok sila sa tunnel at naghihintay lang si Gamjo ng pagkakataong ito. Sabi ng isang sipa lang ng paa niya. Lumilipad sila. Nang sumugod si Hisek sa lugar, nakita niya ang tagpong ito. Matapos mahuli ang mga durugista, bumalik din si Hisek sa himpilan ng pulisya. Biglang nakatanggap ang mga kasamahan ng balita na ang isang drug trafficker ay nakahuli ng flight mula sa Mongolia sa alas 11 ng gabi. Kaya naman, agad na inilunsad ng anti-drug team ang kampanya. Nagkataon namang kasama rin sa flight na ito si Namson. Ngunit pagdating ng anti-drug team sa Incheon Airport, nagkaproblema ang eroplano dahil nasira ang spoiler ng eroplano. Hindi na ito makabagal. Hindi nagtagal ay gin-icing ng matinding pagyanig si Nom, habang ang kapitan ay sinusubukang mag-land ng taxi. Ang biglaang banggaan ay naging dahilan upang mawalan ng pressure ang cabin. Dahilan upang agad na magpanik ang mga pasahero sa takot. Gayunpaman, ang bilis ng pag-slide ay hindi nabawasan, ngunit tumaas. Sa sandali ng panganib, agad na naglakad si Namson sa pintuan ng cabin. Sinipa ito at tumalon pababa. Ang mga kababaihan sa kanilang pamilya, hindi lamang ay may napakalaking lakas. Ngunit mayroon ding napakabilis na bilis na nagpapamangha sa mga tao. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang eroplano. Ang dugong natutulog. Opisyal na nagising. At the same time, naramdaman din ng nanay ni Gamjo ang pagmamahal ng consanguinity. Pero wala yung babae sa likod ni Jungju. Sa bandang ito, biglang nagising ang lola. At naramdaman din ang misteryosong pinagmumulan ng kapangyarihan. Umasa si Namson sa kanyang banal na kapangyarihan para huminto ang eroplano. Ngunit ang kanyang ginawa ay napansin ng ibang lalaki. Para naman kay Nams, sa sobrang tuwa niya ay marahan niyang tinapak ang Gangnam Avenue. Naiwan ang kanyang fingerprints dito. Ilang oras ang nakalipas, hindi lang niya nagising ang likas na kapangyarihan ng kanyang angkan sa loob niya. Ngunit pinigilan din niya ang out of control na eroplano sa pamamagitan ng kamay. Kasabay nito, naramdaman din ito ng kanyang ina at lola. Yun pala, basta may gumamit ng dakilang kapangyarihan. Mararamdaman ng mga babae ng pamilya pero wala ang anak na si Waha. Kaya agad sinabi ng nanay Gamju sa secretary na sundan siya. Dahil hinala ni Jungju, ang babaeng ito ay hindi ang anak na babae na si Numson. Sa panig na ito, lahat ng pasahero ay dapat makatanggap ng investigasyon ng anti-drug team.
Ang mga gamit na agad na dinala ni Nam ay talagang lubhang kakaiba, kasama nito ang isang handbook ng mga lalaking idolo. Isang bungkos ng mga mains ng kabayo at pati na rin ang mga pares ng horse bones. Nakita ito ng may sakit na namamahala sa investigasyon at agad na nakaramdam ng kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit dinala niya ang mga bagay na ito dito, kaya kinumpiska niya ang lahat. Habang nagsasalita, naglabas siya ng magic stick. Hindi nagtagal ay sinabi agad ni Nam na ang stick na ito ay napakahalaga. Pagkatapos ay hinawakan niya ito na mahigpit sa kanyang kamay. Nam soon to tell his na dapat siyang umasa sa stick na ito para mahanap ang kanyang ina, at ang taus-pusong pakiramdam na iyon ay naantig ng gusto sa kanyang may sakit. Nagpakilala siya bilang isang pulis at sinabing tutulungan niya itong mahanap ang kanyang ina. Kaya naman nagkasundo ang dalawang tao at nagpalitan ng pangako. Pagbabago ng eksena, hindi nagtagal ay ginamit ni Nam ang lahat ng perang naipon niya para magrenta ng kwartong may tanawin ng ilog sa lugar ng Gangnam. Pinag-isipan din ng manager ang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. This makes Nam Soon feel that Korean people are very friendly, especially the police officer just now, so she really wanted to protect him. Pagkatapos makahanap ng isang lugar sa Namson, isinisigaw niya ang kanyang mga iniisip sa ilughan. Ano man ang kailangan niyang hanapin ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay parang isang direktang alon na nagpapalaya sa mga ulap. Kinabukasan, nagkaroon ng mga resulta ng pagsusulit ang National Scientific Research Institute. Ang grupo ng mga pangunahing kabayo ay talagang isang pangunahing mga kabayo. At ang magic stick na iyon ay gawa sa solidong ginto, na may napakahalagang brilyante na nakakabit dito. Sa oras na ito, sinisiyasat ng kolig ang pagkakakilanlan ng batang babae na sumulat ng motorbike kagabi. Isa siyang dalubhasa sa pag-troubleshoot sa lugar ng Gangnam at nasa listahan ng uri ng babae. Kunz matapos makakita ng mga dokumento tungkol kay Jongju, natuklasan niyang laging hinahanap ng taong ito ang kanyang nawawalang anak. Kaya naman bigla niyang naalala ang kwento ni Namson. Sa bahaging ito, sinubukan ni Gamjo na makipag-ugnayan sa babaeng nagsangla. Ngunit hindi niya ito makontak. Kaya nakaramdam kaagad ng masamang pakiramdam si Jongju at agad na nagmaneho papunta sa bahay ng taong ito. On the way she left message that if he went to police station tomorrow and confess everything, walang mangyayari. Gayunpaman, ang pawnbroker ay naging adik at inaantok. Pagdating ni Gimjo sa bahay ng babae, nahulog siya sa hagdan dahil sa malakas na hallucination. Dapat agad siyang hinuli ng mga pulis. Tapos malamang nabuhay pa ang babaeng iyon. Pero gusto ng head ng anti-drug team na si at siyang malaking isda, kaya hinayaan niya siyang maging pain. Pagkatapos bumalik sa kumpanya, si Gamjo ay labis na nagalit. Sinabi ni First Jeonju sa nasasakupan na ibalik lahat ng gamit na binigay sa kanya ng babae kapalit ng pera para sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito, agad na pinuna ni Jeonju ang rehimeng Koreano. Bawat taon ay nagbabayad siya ng 40 milyon isang buwis, ngunit hindi niya alam kung ginagamit ang perang iyon nang maayos. Matapos makinig, hindi naintindihan ng nasasakupan at agad na nagtanong kung dahil lang ba sa mga bagay na ito. Sa totoo lang, ginawa ni Gamjo ang ginawa niya para sa kanyang anak. Naniniwala siya na hanggat gumagawa siya ng mabuti, isang Diyos ang magpoprotekta kay Nam sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ang konseptong ito ay naging isang pangmatagalang misyon. Kaya nagpasya si Gamjo na personal na pigilan ang mga dalubhasa sa pananakit sa bansa. Kasabay nito, kakagising lang ni Namson at may isang broker na nagdala ng customer. Nakatagpo pala siya ng mga manloloko. Para hindi siya magsumbong sa pulis, kinuha din nila ang kanyang pasaporte at telepono. Ngunit ang ganitong uri ng scam ay halos imposibleng mahuli ng Korea. Kaya hindi nagtagal ay kinailangan ni Nam na humanap ng ibang tirahan. Dinala niya ang kanyang bagahe sa Han River Park nang makita ang tent ng turista. Agad niyang napagkamalan na isang Mongolian tent. Sa makatuwid, agad siyang nakaisip ng isang napaka-bold na ideya. Sa wakas, natapos ang tirahan. Dahil sa sanhi ng pinsala, dinala si Namson sa himpilan ng pulisya. Matapos maipaliwanag ng malinaw ang lahat, agad na nangako ang babaeng pulis na kung may progress ay tatawagan niya ulit si Namson, pero walang phone si Namson kaya bigla niyang naisip na makontak niya ang pulis na nag-alis ng mga gamit niya. Agad siyang tinanong ng babaeng pulis tungkol sa pangalan ng pulis. Sinabi ni Namson ang pangalang Hisik, ngunit hindi ito binibigkas ng tama. Hinala ng babaeng pulis na mali ang kanyang narinig. Paano ito nagkaroon ng kakaibang pangalan? Sa oras na ito, agad na idinagdag ni Namson na ang taong ito ay sobrang gwapo at siya rin ang tipong gusto niya. Gayunpaman, nang matapos magdeklara si Namson at bumalik sa kanyang Mongolian tent, natuklasan niya na ang mag-asawang pulubi ang umuokupa sa lugar. Then they asserted that the park is state-el, so kung sino ang mauna ang makakakuha. Naging dahilan ito upang agad na bumaba ang damdamin ni Namson tungkol sa sigasig ng mga Koreano. Pagkaraan ng ilang sandali ay, nagpasya si Nam na tulungan ng dalawang pulubi na magtayo ng Mongolian tent sa tabi. Kaya naman agad silang lumuhad at nagpumilit na bigyan siya ng isang bagay na maisusukli sa kanya. Pagkatapos ang lalaking ito ay tahasang nagpahayag na siya ay magiging kanyang nakababatang kapatid. Sa oras na ito ay hindi niya makontak si Namsod. Nang makaalis siya sa trabaho, tinawagan siya ng babaeng pulis at tinanong siya kung kilala niya ang isang babae na nagngangalang Gangnom. Kasabay nito, ikinwento sa kanya ng babaeng pulis ang buong kwento tungkol sa panloloko ni Namson. Dahil inilarawan ni Namson si Hisek bilang sobrang gwapo, agad siyang naisip ng babaeng pulis. Napakasaya din ng marinig na may sakit siya. Dito, si Dr. Choi ay naghanda ng isang uri na kahawig ng toilet paper sa isang solidong estado. Ngunit mabubulok sa pulbos kung matutunaw sa tubig. Dahil napakabilis ng rate ng pagkabulok, kahit na ang mga pagsusuri sa ihi ay hindi ito matukoy. Paano gamitin ay ipasok ng kaunti sa tenga. Kasabay nito, tinulungan lang ni Namson ang mag-asawang pulubi sa pagtayo ng kanilang tent. Nang palibutan sila ng grupo ng mga taong nagsasabing sila ay mga environmentalist,
Pinuna nila si Namson at ang mag-asawa sa pagsirasa. Natural na tanawin at pag-istorbo sa kapaligiran ng ilog ng Han. Iniutos din nila ang agarang pagtanggal nito. Ang mag-asawang pulubi ay nahirapang makakuha ng bahay kaya hindi sila madaling sumuko. Sa makatuwid, 2 tao ang maghahawa kamay upang bumuo ng pader upang maiwasan ang mga tagapagtanggol ng kapaligiran na gibain ang kanilang bahay. Gayunpaman, ang lakas talaga nilang dalawa ay sadyang mahina. Kaya hindi lang sila nagkahiwalay kundi sinipa pa sa lupa. Mabilis ang pulubi. Niyakap ng mahigpit ang binti ng pinuno, nagmamakaawa sa kanila sa pagkakataong ito. At ang babae ay nakikipag-away sa ibang tao dahil upang maprotektahan ang kanilang tahanan. 2 tao ang handang magtiis ng kahihiyan, Nam-son, katabi ay hindi na talaga nakatiis. Sa kabutihang palad, sa oras na ito ay dumating ang mga pulis. Sa pinangyarihan at dinala ang nagkakagulong mga tao sa istasyon. Gayunpaman, hindi lamang sinisi ng mga environmentalist ang mag-asawang pulubi, kundi inireklamo din ang pagkabigo ng pulisya na protektahan ang ilog ng Han. Hiniling nila na ang grupo ni Namsoon ay itapon sa bilangguan. Nalabis na ikinalungkot ni Namsoon. Siya mismo ang dumating upang hanapin ang kanyang ina. Kaya bakit kailangan niyang makatagpo ng napakaraming problema? Inabot ng 10 taon ang pagpaplano bago siya makatapak sa Korea. Habang nag-aalaga ng tupa at nag-iipon ng pera, kailangan niyang gumugol ng 5 oras sa pag-aaral ng Korean araw-araw. Gabi-gabi, pangarap niyang makasama muli ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito ay nagpakita sa harap ni Namson ang gwapong pulis na si Hisik. Tinanong niya ito kung kumain na siya. Pagkatapos ay ibinalik agad ni Hisik ang mga bagay na nakumpiska niya kay Namso. Sa katunayan, ito rin ay itinuturing na biyaya sa kalamidad. Kung hindi sila pinaghihinalaan at pagkatapos ay kinumpiska, posibleng maaga din ang mga bagay na iyon sa pamamagitan ng pandaraya. Kaya ito rin ang itinuturing na huling magandang bagay para kay Nams. Kaya agad niyang ikinwento kay Hisik ang tungkol sa pagkawala niya. Hindi niya ito itinago kay Namson, ngunit agad niyang sinabi sa kanya na ang magic stick na ito ay tunay na ginto. Sa panig na ito, ang peking anak na si Waha ay nagbabalak na magnakaw ng kayamanan sa kwarto ni Gamjo kasama ang kanyang mga kasabwat. Nadama ng kanyang mga kasabwat na hindi magiging mabuti ang patuloy na pagiging anak ng tycoon. Gayunpaman, naisip ni Hoja na ang totoong babae ay malamang nalalapit sa kanya. Ngunit hindi nila alam na ang nilalaman ng pag-uusap na ito ay narinig ng kalihim. At the same time, Hisik also took Namsoon back to the Mongolian tent. On the way sinabi niya sa kanya na kumuha ng passport. Tapos binigay niya ang business card ng isang photography studio. Sa oras na ito, agad na nagtanong kung saan siya anin na bahay. Naisip niya na kapag naligaw siya ay malalaman niya kung saan siya hahanapin. Kaya tinuro niya ang apartment sa tapat. Pagka-uwi, hinanap niya kaagad ang kanyang mga kasamahan na imbestigahan. Ang kaso ng mga nawawalang bata mula 15 taon na ang nakakaraan hanggang ngayon. Pagkatapos ay sinunod niya ang kanyang ugali na sumayaw sa balkonahe sa kanyang damit na panloob. Madamdamin siyang sumayaw nang hindi niya alam na mula sa parke ng ilog ng Han ay natatanaw ni Namson ang hitsura niyang sumasayaw. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Madaling araw ng sumunod na umaga, nagsumbong agad ang sekretarya na pumunta. Na si Hua ay hindi niya tunay na anak, ngunit walang sinabi si Gamjo at sinabihan ng sekretarya na tahimik na mag-obserba upang makita kung may kakaiba sa peking anak na ito. Nang malapit nang umalis si Jimjo ay agad na iminungkahi ni Waha na imbitahan ng kanyang mga kaibigan na papunta sa bahay. Ang pangunahing layunin ay para sa kanyang mga kasabwat na magnakaw ng mga bagay. Nag-isip sandali si Jongjo at sumang-ayon pa rin sa kanya. Sa panig na ito, siya ay may sakit na ibinigay ang kanyang personal na telepono sa Namson upang gamitin. Hinimok din niya itong mabilis na kumuha ng pasaporte. Sa oras na ito, sinabi rin ni Namson ang kwento na kanyang nakita. Sumasayaw siya sa balcony kagabi at nakasuot din siya ng noctilucent underwear. Nagulat siya at napaisip, paano siya makikita kagabi? Kasabay nito, dumadalo si Gamjo sa isang party na inorganisa ng isang club na eksklusibo para sa mas mataas na klase. Ang mga miyembro dito ay lahat ng pinakamayayamang tao sa Korea. Ang kanyang layunin ay gamitin ang kanyang mga kakayahan upang lumikha ng bagong mundo na angkop para sa kaligtasan ng tao. Pero lahat ng members ay hinahamak ang Gamjo. Sa kabaligtaran, napansin siya ng isang kakaibang lalaki na nagsabing siya ay nasa maling lugar. Kung gusto mong baguhin ang mundo, pumunta ka dito. Ito ang lugar kung saan tanging mga espesyal na tao lamang ang maaaring makapasok. Sa ibang lugar, kasunod ng address sa business card. Hindi nagtagal ay dumating si Nam sa harap ng studio ng photography ng kanyang ama. Tumingin lang ang ama at nakilala ang kanyang anak dahil kumikinang ang mga mata nito tulad ng dati nitong asawa. Bukod pa rito, siya ang taong na-miss niya sa loob ng maraming taon ng sabay-sabay. Ang lalaking naghahanap ng Namson sa airport ay kumuha ng bagong produkto na sinubak ni Dr. Choi upang subukan. Parang meron din siyang unknown superpowers. Sa oras na ito, naghahanda si Namson na kumuha ng litrato sa pasaporte nang makatanggap siya ng tawag mula kay Hisek. Na ang kriminal na nanloko sa kanya ay naaresto. Kaya hindi na niya kailangan pang kumuha ng litrato sa pasaporte. Pagkatapos magpaalam kay Mr. Gang ay agad na tumalikod si Namsoon at tumakbo. Sakalang kumalma si Mr. Gang at parang baliw na tumakbo para hanapin ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nawala si Nam mula doon. Since change name soon ay dumating na sa police station. Kahit na nakuha niya ang mga ninakaw, ang kanyang pera ay ginastos ng scammer. Sa pagkakataong ito ang babaeng sumulpot sa kanyang likuran ay gustong sunam kaagad. Nabasag na pala ng lalaking itinapon sa malayo sa park ang kanyang mga coccyx. Kaya't agad na dinala ng asawa ang diagnosis na papel at tinanong si Nam sa lalong madaling panahon na magbayad. Ngunit ang pulis na may sakit ay hindi naniniwala na ang isang mahinang babae ay maaaring talunin ng isang malaking lalaki na tulad nito. Sa hindi inaasahan, malapit nang maamin ni Nam ang kanyang pagkakamali. Marami rin siyang gustong matutunan na karanasan sa Korea, kaya nag-volunteer siya na kasuhan. Pero bago iyon, umaasa si Namson na
Maiintindihan ng babae na ang asawa niya ang unang nanakit sa kaibigan ni Namson. Kung nakatayo lang si Namson at nanood ng walang ginagawa, baka nasugatan ang dalawang pulubi. Hindi nagtagal ay nakumpirma na ni Nam na isang daliri lang ang ginamit niya. Natakot siya na kung itulak niya ito ng dalawang kamay ay malamang na mamatay ito. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at umalis. Ang pagtingin sa matigas ang ulo na batang babae na ito ay nagpapahirap sa kanya. After seeing Namson off, Hisik discovered that his colleagues all attracted to the video of this girl uprooting trees in the park. Lahat ay hindi makapaniwala na totoo ito. Sa madaling salita, siya 6 na luminous underwear ay siguradong nakita ni Namson. Sa panig na ito, ipinakilala ng party organizer si Director CEO at Jim Joe sa sponsor. Masasabing kakakilala lang ng 2 tao pero sobrang close. Pero hindi alam ni Joe na si Ko ang kontrabida sa pelikulang ito. Kasabay nito, Rocks ng peking anak na babae waha ang sekretarya upang aliwin ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa plano, ang layunin ng grupong ito ng mga tao ay magnakaw ng mahalagang bagay sa bahay. Gayunpaman, binago ni Haja ang kanyang layunin. Gusto niyang patuloy na manatili bilang anak ni Gamjo. Ngunit nararamdaman ng kanyang mga kaibigan na kung patuloy siyang magpapanggap, hindi siya magtatagal at isang araw ay mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa katunayan, nakita rin ni Waha ang video ni Namson tungkol sa pagbunot ng isang puno ng willow sa kalye. Kaya agad niyang ipinalagay na ang dalaga ay talagang anak ni Gamjo. Bilang karagdagan, ang taong ito ay dayuhan. Kahit napatayin niya ang babaeng ito, walang magagawa ang pulis. Kaya naman, hanggat tahimik niyang inaalis ang tunay na anak, tiyak na layawin ng ina ang peking anak. Ay siya, noong hapong iyon, kara-rating lang ni Lola sa underground parking lot nang akusahan siya ng isang matandang binaligtad ang kanyang luxury car. Kaya dinala ang 2 tao sa police station. Mula sa surveillance camera, makikita na isang kamay lang ang ginamit ng Lola para mabaligtad ang sasakyan ng lalaki. Biglang naisip ng mga pulis doon na ang kanyang Lola ay si Reyna Hill Jonggoan ng distrito ng Makhangdong. Ayon sa alamat, noong 1983, ilegal na kinokontrol ng masasamang puwersa ang maliit na pamilihan at binubuli ang mga tao rito. Sa sandaling ito ang payat na babaeng si Hill Jungan ay lumakad sa karamihan. Iyon ang 2 araw pagkatapos manganak si Jungan. Iminungkahi ni Jungan na para sa kapakanan ng mga customer, ang merkado ay hindi makakita ng dugo. Kung mayroon silang sapat na lakas ng loob, makipagduel sa kanya. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng grupo ng mga gangster ang agad na sumampal sa kanya. Dahilan para matambo siya sa lupa. Dahil dito, mababa ang tingin sa kanya ng lahat ng naroon. Gayunpaman, sa isang sampal lang mula sa kanya, lumipad na ang lalaking iyon sa malayo. Mula noon, dumating ang kapayapaan sa distrito ng Makhangdong. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng lalaki at nagpumilit na bayaran siya. Agad na nahimatay ang lalaking ito on the spot hanggang matapos ang pag-asikaso ng mga pulis sa kasong ito, wala pa ring malay ang lalaki. Nang umalis ang Lola sa istasyon ng pulisya, bigla niyang narinig na ang masa ay inaresto sa lalong madaling panahon para sa pagtuturo sa grupo ng mga magnanakaw ng aso. Sa oras na ito dumating din ang asawa ni Miss Mina para i-sponsor siya. Agad niyang sinabi na kahit anong kaso ang mga magnanakaw ng aso ay lubos pa rin siyang naniniwala sa kanyang asawa at hahayaan niyang ang legal team ang humawak nito. Malayong magkamag-anak pala sina Lola at Bongson. Sa gilid ni Namson ay pinandilitan niya lang ng mata ang isang mabangis na aso na sa sobrang takot ay kinilig. Kahit mag-isa lang siya at napapaligiran ng 20 lalaki, lahat sila ay binugbog niya. Dahil gusto niyang kumita, nagtrabaho si Nom bilang isang mass actor. Ngunit pagkatapos ng isang araw na trabaho ay natuklasan niya na ang mga aktor ay nakakakain ng maraming masasarap na pagkain. Yung kanin naman sa kamay niya, kaunti lang. Even Namson ay hindi nagustuhan ang studio secretary. Kahit wala silang ginagawa, may pagkain pa rin sila at sobrang sagana ng pagkain. Tapos andan yung director na nakaupo lang at sinisigawan sila buong araw. She then yelled at them to get out of the way, para maitulak niya ang food card sa mga mass actors. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nakakuha ng buong pagkain, ngunit maging ang mga sikat na bituin ay mas magalang sa kanya. Gayunpaman, nagtipon din si Wanja ng higit sa 20 malalaking, mapagmataas na lalaki at dumiretso sa Mongolian tent ng Namson. Sa bahaging ito, natuklasan ng pulisya na ang babae. Sa nakaraang flight ay namatay sa pamamagitan ng forensic examination. Ang katawan ng biktima ay naglalaman ng mga sangkap ng bagong uri ng droga. Ang mga detalye ay kailangan pa ring suriin, ngunit ito ay tiyak na nakakatakot na bagay. Napakabilis, siya ay may sakit na pumunta sa bahay ng biktima upang magsagawa ng investigasyon. Ngunit maliban sa suka sa lupa, walang kapaki-pakinabang ng mga pahiwatig. Natuklasan, nahulaan niya na ang bagong gamot, na dinala ng babae ay tiyak na nalampasan ang kanilang imahinasyon. Aalis na sana siya nang may sakit nang napansin niya ang maskara sa bulsa ng biktima. Sa gilid na ito, binuksan ni Gamjo ang business card na ibinigay sa kanya ng kakaibang lalaki upang makita. Nang mag-login siya sa website, natuklasan niyang isa rin itong anti-drug organization. Kaya nagpa siya siyang mag-ambag ng kaunti, kaya nag-donate siya ng 1 bilyon para dito. Kasabay nito, nagulat ang sekretarya kay Gamjo na may pinadala siya para sundan si Wajia. Hindi pala nagmamadali si Gamjo na ilantad ang peking anak dahil ang kanyang malupit na pagpuna sa peking. Baka umabot sa tenga ng tunay na nawawalang anak. Kasabay nito, nakatanggap si Heset ng isang tawag sa telepono mula sa kanyang mga kasamahan na nagpaalam sa kanya na naimbestigahan nila ang 23 ulat ng pulisya tungkol sa pagkawala sa Mongolia. Ngunit mayroon lamang 4 na kaso ng nawawalang mga bata, kabilang ang impormasyon ni Namsuon. Nang hapong iyon, sinabi agad ni Namsuon sa mag-asawang pulubi tungkol sa pagiging extra. Matapos itong marinig ay naantig din sila sa kanyang hitsura na sinusubukan ng kanyang makakaya. Kaya agad nilang napagpasyahan na maghanap ng trabaho upang kumita ng pera. Biglang ginamit ni Namson ang kanyang mahiwagang mga mata upang tumingin sa parke at
Natuklasan ng isang grupo ng mga tao na sumisira sa kanyang bahay at ilang mga pulubi. Tapos namula agad yung mata niya. Sa panig na ito, nalaman ng policewoman na si Hisep ang numero ng telepono ni Jemju, ang ina ni Namson. Sa oras na ito nakatanggap ng ulat ang istasyon ng pulisya na may gumagamit ng puwersa para sirain ang tolda ng Mongol ng Namson. Matapos makinig ay hindi na masyadong nag-isip si Hisep at agad na lumabas. Sa oras na ito, si Namson ay tumatakbo sa bilis na 320 km per hour patungo sa tirahan at sinabihan. Ang mga masasamang tao na huminto, diyan ngayon ay mukhang nasisiyahan. Ang malaking tao ang nanguna at lumapit kay Nam sa lalong madaling panahon, mayabang, at sinabing, ano ang maaari niyang gawin sa kanya nang dumating si Hisek sa pinangyarihan? Nakita niya si Nam na lumilipad ng 3 palapag at sinunggaban ng malaking lalaki at idiniin ito sa lupa. Pagkatapos ay agad niyang itinapon ang huling lalaki. Kaya ang eksenang ito ng pakikibaka ay naisip na tapos na at si Wahay. Natakot kaya mabilis siyang nagsuot ng maskara at tumakas sa eksena. Ang pinaka nakakaawa ay ang mag-asawang pulubi. Hindi naging madali para sa kanila ang magkaroon ng bubong, ngunit ngayon ay nawasak na. Prom agad si Namson upang tulungan sila magtayo ng isa pang bahay. Ngunit naramdaman ng dalawa na ang pagkakaroon ng bubong ay isang labis na karangyon. Saan man sila nakatira, talagang hindi nila malilimutan ang kanyang kabaitan. Kaya't ang 3 tao ay agad na humiwalay mula rito. Nang makita ito, agad niyang iminungkahi, pagpapatira kay Nomson sa kanyang bahay. Pagdating sa kanyang bahay, si Nomson ay naligo na rin. Pagkatapos ay sinabihan niya si Hisep na magpapalit ng damit, kaya isinabat na lang ni Hisek ang kanyang sando sa pintuan ng banyo. Sa oras na ito, tumawag ang babaeng pulis para ipaalam na nakita niya ang taong nasa likod ng mga tagubilin para sirain nila ang Mongolia tent. Ang taong iyon ay ang peking anak ni Gangju, si Waja. Matapos malaman ang sitwasyon, agad siyang nakipag-ugnayan kay Gangju na may sakit para magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang tunay na anak. Gayunpaman, ang tunog ng ang pinto ng banyo sa likod niya ay biglang tumunog. Pagkatapos ay may sakit na agad siyang naakit kay Namsod na katatapos lang mag-shower. Si Jungju sa kabilang dulo ng linya ay patuloy na nagtatanong kung nasaan ang kanyang tunay na anak na babae at sinabi nitong may sakit siya na makikipag-ugnayan sa kanya mamaya. Tapos sinabi niya kay Nam na parang nahanap na niya ang nanay niya. Kaya maayos ba ang pagkikita ng mag-ina? Strong girl Gang Nomsun has finally reunited with her mother. Pagkatapos pala niyang ibinaba ang telepono ay agad na pinakiusapan ni Gangju ang kanyang kampan na imbestigahan kung saan nagtatrabaho si Hisep. Para naman kay Waha, pagkatapos mabaygo ang plano ay labis siyang natakot. Ngunit sa kanyang puso ay hindi pa rin niya ito tinanggap. Nang gabing iyon, pagkatapos makatanggap ng balita tungkol sa kanyang anak, labis na kinabahan at nag-aalala si Gumju. Sa oras na ito, nag-imbestiga ang kanyang subordinate at natuklasan na kasalukuyang nagtatrabaho si Sheikh sa Drug Prevention Task Force ng Seoul Police Department. Ngunit dahil secret investigation team ito, ang alam lang nila ay nasa Ganghan Police Station ang headquarters. Hindi nagtagal ay tinawagan muli ni Hisek si Jongju. Dahil medyo hindi stable ang mood ni Namsan ngayon, kaya kailangan muna niyang maging okay. Kaya napagkasunduan nilang dalawa na magkita bukas. Pagkaraang ibaba ang telepono, tuluyang nahulog ang batong nagpabigat sa puso ni Gamju sa loob ng 20 taon. Agad niyang ipinaalam sa kanyang dating asawa na nahanap na niya ang kanyang anak na si Nam. Pagkarinig ng balitang ito ay hindi na agad nakatiis. Dahil ito ang taong lagi niyang gusto sa nakalipas na 20 taon. Ngayon ay maaari na rin niyang ilabas ang guilt sa kanyang puso. Kinabukasan matapos makita ang Nomsun-off, naghilamos siya ng mukha at biglang nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang kasamahan. Sa oras na ito ay kumikilos siya, maliwanag na hinawakan ng ebidensya. Namaskara na ibinalik niya at nakuha niya ang isang maliit na gamot sa kanyang kamay. Sa oras na ito, may sakit din siyang natuklasan na ang mga maskara ang gamot na kailangan niyang hanapin. Kasabay nito, nataranta ang babae dahil sa paggamit ng gamot na iyon. Pagkatapos ay sinunog ang buong gusali. Nung pupunta na sana si Namsan sa restaurant na inayos nila kanina, bigla siyang nakarinig ng sigaw ng tulong. Sa pamamagitan ng kanyang mahiwagang mga mata ay nakita niya sa isang gusali sa hindi kalayuan 2 bata na nakulong sa apoy. Doon ay naghihintay ang sanggol na iligtas. At narito ang pagkakataong makasamang muli ang kanyang ina. Hindi nagtagal ay hindi rin nag-isip si Nom. Magkano at agad na tumakbo papunta doon. At the same time, on the way to the meeting point, naipit sa traffic si Jongju. Nang makitang wala pang 5 minuto ang natitira bago ang oras ng appointment, bigla niyang narinig ang tunog ng fire truck sa kanyang likuran. Nasusunog na pala ang gusali sa harapan. Hindi naman gaanong nag-isip si Jongju, ngunit agad na lumabas ng sasakyan. Ngumiti at marahang itinulak ang sasakyan sa harapan niya. Ginagamit ni Jongju ang kapangyarihan ng pamilya para magbukas ng ruta ng pagsagip para sa truck ng bumbero. Ang Namsan sa panig na ito ay hindi rin libre. Pagdating niya sa ilalim ng gusali, sumabog ang 2 palapag. Kung hindi mabilis na tumugon, ang buhay ng mga tao ay maaaring nasa panganib anumang oras. Hindi nagtagal ay ginamit ni Nam ang kanyang lakas para tumalon at lumipad sa gusali sa pamamagitan ng bintana. Pagkatapos,